Magandang tanghali mga puting-ting. So another day and another laptop repair na naman po tayo. And syempre, another blessing dahil pagising natin pa lang sa umaga is pagpapala na. Anyway, itong laptop na to, ang history nito is nagawa ko to dati. Galing to dun sa dati kong office mate. So, ang problema nito ngayon ay meron siyang charging indicator lang. Tapos pag press mo yung power button, hindi siya on. Hindi siya nagdi-display or anything na patunay na okay siya. So kaya siya nandito ngayon. Ang ganda ng ano niya. Faith, hope, and love. Anyways, buksan na po natin siya. Test natin para makita nyo kung ano yung makita natin kung ano yung problema niya. Siguro yung camera natin. So, sinaksak ko yung charger niya. Meron tayong nakikita ang ilaw dito sa ilalim. Ayan. Kulay orange. So, pipress ko yung power button. Press ko yung power. Nabuhay! Pero namamatay. Actually, hindi ko pa siya, ayan, nabuhay ulit. Hindi ko pa siya pinipress eh. Wala pa akong pinipress na power button sa kanya. Oh. Ayun, namamatay siya. Oh, pipress ko yung power button. Kasi kagabi ko siya kinuha sa ating customer. Nag-meet lang kami sa 7-Eleven, then pagdating sa bahay, tinest ko lang siya. May ilaw nga siya rito sa ilalim, pero pag pinress mo yung power button, walang display. Pero ngayon, may ilaw siya. Pag pipindutin ko pa lang kanina, hindi ko pa siya pinipindot eh. Nagkaroon na siya ng display, pero namamatay. So hindi natin alam kung ano yung problema nito. So, press natin yung power button, titingnan natin kung magpa-power siya. Yun o. Nagpa-power nga siya pero namamatay agad. Medyo complicated tong issue na to pagka ganito. Press ko yung power button. Namamatay agad. Not sure kung hindi ako sure kung sa power button to may problema. Pag na-check natin yung power button at ganun pa rin nangyayari sa kanya, most probably ang problema nito nasa board. But let's see, tingnan natin kung minor lang yung problema niya para malaman natin. O yan. Kailangan na siguro natin itong buksan kasi hindi siya nagdidiretso eh. Press natin yung power button. Umiilaw siya tapos mamamatay agad. Goods naman ng charger nito kasi nagbibigay naman siya ng power. So, check pa rin natin itong charger. Kahit na ganun. So yun, meron tayong nakikitang 19 volts. Kita ba? Ayan, 19 volts. Ayan, may 19. Ayan, meron tayong 19 volts.
So, goods yung charger. Wala tayong problema sa charger niya. So, buksan natin itong laptop niya. Kulang siya ng screw dito. Kulang siya ng screw. Meron siyang RAM. Hindi ko pa makita kung ilan. Tingnan natin sa ating. So 8 gig. 8 gig yung nakakabit sa kanyang RAM. May screw pa pala, hindi ko napansin. May CD-ROM din. Nakakalimutan ko tagal na ito CD-ROM.
Bakit? Ayaw niya mabuksan. Bumabalok na yung ano natin. Forward na lang natin para hindi matagal. So ayan, natanggal na natin yung cover niya. Medyo nahirapan ako dahil may nakatago pa lang screw. Actually hindi naman ganun kahirap, kaya lang nahirapan lang ng konti. Yun. Linisin muna natin siya. So meron siyang built-in na RAM. Ayan, dito. May built-in na RAM. So yung nakuha nating RAM sa kanya kanina is ito, 8GB. Pwedeng ito rin ay 8GB na. Pwedeng ano yan, pwedeng naka 16GB, pwedeng 4GB lang to. So yan. Ito ay wala ng battery. Wala siyang battery. So try natin mag-tester sa kanya. Baka may shorted tayong nakita. Kaya siya biglang namamatay. So magche-check muna tayo ng pyesa niya para malaman natin. Bago natin siya hubaran.
Goods naman ang mga reading niya sa inductor. Goods naman. So, ano tanong, bakit siya hindi nagdidiretso? Hindi naman ang BIOS. So ilabas natin. Linisin muna natin to. Minsan kasi ang problema na bakit siya namamatay agad. Pwedeng thermal, nag-iinit siya, pwedeng tuyot na yung thermal phase at barado yung fan. Hindi naman. Kasi may thermal naman siya, oh. Basa pa nga eh. Sariwa pa. Itong ano niya. Anyway, linisin na rin natin para kailangan din natin itong tanggalin. Barado rin, oh.
alikabok. Tanggalin na rin natin itong ano niya, itong motherboard. Magandang araw, gabay, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Saan man dakuhan ng mundo, paabot ka. Hindi lamang nagtinig po ng iyong lingkod, paabot po tayo ng kamay ng Diyos. Pastor Eric Cortez po, ang inyo pong plantito ng panalangin para po sa programang Hardin ng Panalangin, live na live, mula po dito sa studio ng 702 DZAS FEBC Radio TV, ang kapay ng sambayanan. Ako po ang inyong hardinero tuwing Martes, alas 6 ng umaga hanggang alas 6:30. Samahan niyo po ako sa kalating oras po ng pagkukulay-kulay at pananalangin na magpapalakas po ng ating relasyon sa Panginoon at maghahanda po sa atin na umarap sa mga hamon po ng buhay sa araw na ito. At maaari po kayo magpadala ng inyong mga prayer request sa ating pong chat box at pakisuyo din po kung may kasagutan sa ating panalangin. Pakilagay din po kasi alam po ninyo, nagtitiwala tayo sa sagot ng Diyos, pero maganda rin marinig po namin na sinagot na ng Diyos ang ating pong dalangin. Ito po ang hardin ng panalangin na napapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat sapagkat tunay nga na kayo ang may hawak na aming buhay at aming pagkising ay isang pagpapala. Marahil meron po sa amin na gumising ng pagod o kulang sa tulog o meron po sa amin na wala pang tulog. Salamat sapagkat kayo po ang pinagmumulan ng aming kalakasan. Sabi nga ninyo sa inyong salita, pag-ibig nyo'y di nagmamaliw, ang awa nyo'y walang kamantay. Ito'y laging saliwa sa bawat umaga. Salamat Panginoon sapagkat ang inyong pag-ibig, kagandahang loob na daan sa amin sa araw na ito ay hindi tira-tirang pag-ibig, kundi sariwa. Sapat ang inyong kagandahang loob sa araw na ito. Salamat po Panginoon at sa amin pong panahon ng pagkukulay at pananalangin, mag-usap po kayo sa amin. Gusto po namin na simulan ng tama ang aming araw. Gusto namin na kayo'y mapapurihan. Sa iyo po namin tinatalaga ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Babalik po ang hardin ng panalangin muli. Ako po, si Pastor Eric Cortez, makakasama nyo tuwing araw ng Martes. Ang ating pong panalangin, tayo po ay patuloy na nararanasan ang biyaya ng Diyos. So tayo lumalago physically,
mentally, spiritually, and socially. Narinig na po ba ninyo yung salita mnemonic? Hindi po demonic. Mnemonic. Pag sinabi po Tanggalin ito mnemonic device, matanggal to eh. ito po ay isang kaparaanan na ginagawa po natin Hindi, baka matanggal natin tong kundi tayo po'y makaalala. tanggal natin tong motherboard nang hindi tatanggalin tong ano niya, SSD. Tito Reggie, Ate Shai, Ate Shikaina. Hindi na ako maasa sa memorya ko eh. Meron na akong kalendaryo para mapaalala. Pero meron mga mnemonic device yung ating mga lolo't-lola. Gawa yung nagtatali pa ng sinulit, walang sinulit sa daliri. Tapos pag nakita nila, sasabihin nila, bakit pa ako may tali dito? Then maalala niya yung memory na associated doon sa sinulit na yun. Ang tawag po doon ay mnemonic device. Ginagawa din po natin yun. Halimbawa, sa mga estudyante po, na ngayon ay naghahanda na sa pagpasok. Di ba, kapag tayo ay naghahanda na sa isang exam, gumagawa ka ng paraan para maalala mo yung mga nireview. Alala mo ba yun? Yung Sister Shikaina, na nag-aaral ka ba? Gumagawa ka ng mnemonic. Halimbawa, gusto mo matandaan. Tanggal na natin siya. ABCDE. Masyado tayong pinahirapan. Ayun, dumi oh. Ang dumi rin ng likod. Sinasama receipt naman ng isang po. Linisin muna natin. May motor, background, characteristic, destination, exposition. Yung po itang acrostic. Yan po yung mnemonic device. Para mapaalala mo yung mga gusto mo magpapagalimutan. Mahalaga ito. Linisin mo muna itong ano niya. Maraming mga bagay na kumbaga po ay magsisilbi paalala. Ang Panginoon, matapos na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha, ay naglagay po ng mnemonic device sa langit, sa kalangitan, sa impapawid. At ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 9, babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po rito sa verse 8, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati nasa inyong mga magiging mga anak. Hindi sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Sa mga ibon, pati sa mga among may ilang na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan ba hindi ko nalilipunin sa pamagitan ng baha? Ang lahat na may buhay, wala ng baha na umulaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggan na tipan na ginagawa ko sa inyo sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking mahaghari, yung rainbow, at yan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing pagkakaroon ng ulan at lilitaw. Check natin sa microscope. Parang meron akong nakikita sa SIO niya. Lipat natin tong ating camera. Lipat natin dyan. At sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Alam po ninyo, hindi naman sa makakalimutin ng Diyos na kailangan niya ng paalala. Kasi po, ang tawag po dito ay anthropomorphism. Ang ibig sabihin, gumamit po ang Diyos ng pagsasalarawan na angkop sa tao bilang pagsasalarawan sa kanyang sarili. Hindi ito dahil siya makakalimutin, kundi ito'y pagpapakita na seryoso siya na ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin talaga. Kaya nga naglagay siya ng palatandaan sa kalangitan at yun nga po yung paghari. Ito po ay katiyakan natin ng katapatan ng Diyos na ang kanyang pangako ay talagang kanyang tutuparin. Pero nyo, kamangha-mangha yung
Visual checking muna tayo, kabuting-ting, kasi Kasi talagang may something dito sa pagkatapos ng pagsumikat ng board. araw, Pero hindi ako sure kung ito talaga ang issue niya. pinapakita ng Diyos na seryoso siya, natuto pa rin niya. Isa sa mga titingnan po natin dito, una, hindi nakabatay sa ating katapatan ang katapatan ng Panginoon. Ang Panginoon, mananatiling tapat, tayo man ay tapat o hindi. Ang Panginoon Nakita niyo po, ay kabuting-ting. mananatiling tapat, tapat man tayo o hindi. Hindi ako sure kung yan yung nagkakos, pero Because the Lord bound himself sa kanyang pangako na to. ay, At kapag nakita natin maghari, paalala yun na may pangako siya. parang may umido siya eh. Kaya hindi po siya nakakalikot ng Diyos, ha? Pinapakita lang niya na ganun siya kaseryoso. Parang nagdikit. Na tuparin ang kanyang mga pangako. Kahit na tayo nagkukulang. Kahit na po tayo ay sinasabi nakako at hindi nakatupad, nagsabing susunod at hindi sumusunod, sumuway, ang Diyos ay mananatiling tapat. Yun oh. Ang katapatan ng Diyos, tapat man tayo o hindi, ay mananatiling. Subalit tanda po natin ito. May umido. Katapatan Umido ng rin. Diyos ay dapat na Umido rin yung encourage o himok sa atin nakikita natin. tapat. Yan, tingnan niyo yung kabuting-ting. Pasasalamat sa kanyang Makikita niyo to. katapatan. Para siyang nagdikit dahil sa umido. Na mabuhay ng tapat. Yun po yung ating dapat na tatandaan. Hindi po ba? Kasi nga naman, napakabuti ng Diyos. Sabi nga, when you think of what He has done for you, yung bang commitment is that too much to ask. But when you think of God's mercies, kaya nga sabi dun sa Romans chapter 12, actually, kung titingnan nyo, palawagan yun, hindi uutos yun. Ang sabi doon kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nababalik sa inyo, ianay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Pansinin po natin na dahil sa kahabagan ng Diyos, ang panawagan, tayo na po ay Umido siya. alin ang ating sarili. Bilang tugon, bilang pasasalamat sa kahabagan ng Diyos. Ganun din naman po, dahil sa katapatan ng Panginoon, tayo po ay tumugon ng katapatan. Mabuti noon ang Diyos tapat kahit hindi tayo tapat. Pero mas mabuti na magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagiging tapat. Na maganda siguro tanungin natin mga kapatid, ano ang pwede mong gawing paalala ng katapatan ng Diyos? Alam niyo, di ba, nakikita ko kung sumay yung mga dinitigit sa pader na mga sticker na kung saan may mga verses. May iba naman po na sa kanilang cellphone, yung kanilang wallpaper ay isa pong halimbawa verse o isang larawan na nagpapaalala ng katapatan ng Diyos. Ang importante ay gumagawa tayo, naglalagay tayo, di ba, sa Israel. Okay na siya. Nakita ko ng mga matumpok-tumpok, parang katulad yung kay Joshua, na nagtumpok sila ng bato mula sa gitna ng ilog Jordan bilang pagpapaalala daw na hinati ng Diyos o pinatigil ng Diyos ang agos ng Jordan. Tayo din, ano po yung mga bali nating gawin para patuloy na may paalala na tapat ang Diyos? Sa akin, yung magising ka, sapat na paalala na katapatan ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan natin ito. Tapat ang Diyos, tapat man tayo ito. Subalit ang pinakamagandang tungkol sa katapatan ng Diyos, ang pinakamagandang pasasalamat sa katapatan niya, ay tayo rin ay maging tapat sa Kanya. So tingnan na natin lahat ng mga kabuting-ting. Ito, maiksing pagbubulay sa umaga po ito, bago po tayo dumago sa panalangin. Tingnan natin lahat ng part ng motherboard niya, baka merong ding umido aside dun sa tinanggal natin. Visual checking muna tayo. Salamat po sa mga
visual checking ay napaka-importante po nito. Nagtataka naman ako, parang nilinis ko na dati to, ngayon ang alikabok na naman. Daming, ang daming buhangin eh, oh. Salang kaya natin sa ano to. Daming buhangin. Yung buhangin niya pinong-pino, mga kabutingting. Oh. Ayun, oh, nakikita niyo ba 'yan? Pero para lang siyang ano eh. Parang buhangin na galing sa hangin. Pero ito talaga yung main na nakita ko sa kanya eh. Yung SIO niya mayroong corroded. Kabilang sighting na natin. Yung kamay ko mga buting-ting, oh, na napakadumi.
So linisin na rin natin tong ano niya. Palitan natin ng thermal paste, masyadong ano yung thermal paste. Using ko lang tong camera natin ha. So, lagyan natin siya ng thermal paste. Tapos balik natin siya ulit. Try natin kung may pagbabago.
So, ang gagawin natin ay tatry natin siya ngayon. Post ko lang at may tumatawag sa atin. Tumatawag yung aking kapatid. Yung ate ko, di ko alam bakit. Ay. Gamit tayo ng keyboard. Try natin gamitin yung HDMI natin. Tapos yung power button ba nito nakasaan? Nandun ka nandito. Hindi nasa yung charger mo. Ha? Nasa yung charger mo. Oo. Pero mo ako. Gamit ko. Wala akong sa mouse ko. Lagi namamatay mouse ko. Wala na atang battery. Sarado mo to. Dito yung power button niya. Ilalim. Try natin saksak yung charger. Nabuhay ng
ay mabuhay ng keyboard ng monitor. Buhay na. Natin to. Yan. May nagsasounds na naman. May nag-trip na naman sa ating kapitbahay. May nagkakantahan. So, kailangan natin magsalita para hindi tayo makopyright. Okay? So, sasakin charger. Tapos yung power button. Wala tayong, yun, umiikot yung fan. Umiikot yung fan niya. Ayun, nabuhay. Ayun. Yan na. So, lumabas na yung ano natin. Okay na siya. May display na, nagdiretso na. Try natin siya ulit i-restart. Yan, i-restart ko ulit. Kailangan kong magsalita mga kabuting-ting dahil parang hindi tayo makaka-copyright. Merong mga nagsa-sound trip sa kapitbahay natin. Ayan. So, meron na tayong display. Nagdi-display na siya. Kakabit na lang natin to sa laptop, dun sa case niya, then iti-test natin. Ipo-post ko muna yung video for the meantime para i-assemble ko kasi may display na siya, okay? So, mga buting-ting, ngayon itatry na lang natin tong laptop. Since na-assemble ko na siya, ni-ready ko na para ite-test na lang natin. So, i-press natin yung power button. Ayan. Medyo mabagal lang siya kasi hindi pa siya naka-SSD. So, ang importante na buhay natin mga buting-ting. Ang model pala ng laptop na to ay Asus X456U. So, naka Core i5 7th generation, tapos 12 gig yung RAM niya. So, ayan na mga buting-ting, buhay na siya. Tingnan natin. Medyo mabagal magbukas, pero at least buhay na. Check natin yung specs niya. Intel Core i5 7th generation, tapos 12 gig yung RAM. So yun, meron na naman tayong happy customer. Delete natin yan. Okay. So, yun lang mga kabuting-ting. Ang importante, nabuhay po natin yung laptop ng customer natin. Again, mga kabuting-ting, kung meron po kayong mga gustong ipa-repair na laptop or desktop, if along Metro Manila lang po kayo, pwede nyo po yan ipa-ship sa atin via Lalamove, Grab, or TokTok. Bahala na kayo kung anong courier ang gagamitin niyo para lang mapaship sa atin. Basta sagot niyo po yung shipping back and forth. And then once na maayos na po natin yung laptop, i-message ko kayo, then sabihin ko sa inyo na okay na po yung laptop nyo. Ang payment po natin is through GCash. Then once na mabayaran niyo na po, ma-paid niyo na po yung
repair natin, then papaship ko na po sa inyo yan. Tapos message nyo na lang po ako pag dumating sa inyo yung laptop nyo. Tapos meron po tayong warranty. Okay po? So kung along Metro Manila po yun. Pero kung paano naman, sir, kung parting province po kami. Actually, meron naman po tayong pwedeng gamitin, yung LBC or JNT. Nito lang, kaka-upload ko lang yung last video natin. May nagpa-repair sa atin ng laptop nila, yung Huawei D15. Galing pa po ng Aklan yon. Then, sagot nila yung shipping, back and forth. Then, ganun din po yung transaction namin. Once na okay na yung laptop, through GCash payment na lang kami. So, ako po nagpapasalamat sa mga taong nagtitiwala sa atin. Dahil kahit po malayo sila at hindi kami nagkikita, nagtitiwala po sa atin yung tao. So, ako naman po ay, syempre, nagtiwala kayo. Binabalik ko rin po sa inyo yung tiwala ko. Kumbaga, para maging maayos po lahat ng serbisyo natin. So, yung best na repair, binibigay ko po para po sa laptop nyo or sa mga gadget nyo. So, yun lang po mga buting-ting. Basta, sagot nyo po ang shipping, back and forth, tapos GCash transaction po tayo. Ngayon, kung meron po kayong mga questions about sa problema ng mga computer nyo, at kaya po nating sagutin, mag-message lang po kayo sa ating YouTube channel, and please do subscribe po sa ating YouTube channel para marami pa po tayong i-upload na video. So, yun lang po. Maraming salamat po and have a nice day po. Bye-bye!